Magandang araw mga kaibigan! Atin pong tunghayan ang ikapitong kabanata ng ating kwento na pinamagatang I Finally Found You. Kaya't kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video, pakiclick na din po ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang upload. Doble kayod si Eric sa trabaho para makapag-ipon. Tinatanggap niya lahat ng trabaho sa Unit Alpha, kaya madalas siyang wala sa bahay. Nauunawaan naman niya si Valerie, dahil subsob din ito sa trabaho. Hindi ito gaanong nababagot kapag wala siya. Iyon nga lang ay nakokonsensya siya tuwing ikinikwento nito sa kanya ang pagsusungit dito ng boss nito at tuwing nakikita niya ang mga gasgas sa palad nito dahil sa kakatrabaho nito sa bahay. Imagine, heiress ito pero dahil sa kanya, nagtitis ito sa mababang posisyon sa trabaho. Habang lumilipas ang mga araw, lalo niya itong minamahal. Kumuha na rin siya ng katulong sa bahay para hindi na nito kailangan pang gumawa ng gawaing bahay. Pagkatapos ng 2 buwan ay muli siyang nag-deploy sa Mindanao kaya kailangan niyang umalis. Mga 3 buwan siyang mawawala. Late na nagising si Valerie ng umagang iyon. Nag-aalala siya baka malate siya sa trabaho. Siguradong mapapagalitan na naman siya ng boss niya. Tumayo siya at dumiretso sa banyo para maligo. Pagkatapos niyang maligo ay agad siyang nagbihis saka bumaba. Gutom siya pero nagpasya siyang huwag nang kumain. Mabuti na lang at ginawa siya ni Rina ng baon. Si Rina ang katiwalang kinuha ni Eric. Inabot nito sa kanyang lunchbox habang patungo siya sa pintuan. "Thanks, Rina," sabi niya. Saka binuksan ang pinto. Nagulat siya nang may tumambad sa kanya na pamilyar na bulto ng lalaki. Tutop ang dibdib na pinasadahan niya ito ng tingin. Napanganga siya nang makilala ito. "Ellie?" Ngumiti ito. Saka siya kinindatan. "Hi sweetheart, kumusta ka na?" Ilang taong hindi niya ito nakita, pero nagtaka siya kung paano nito nalaman ang kinaroroonan niya. Malamang na sinabi dito ng kanyang ina. Nagtaka rin siya kung bakit hindi na siya sinundan ng kanyang ina. Kung ano ang dahilan nito ay hindi niya alam. Sana lang itanggap na nito si Eric. Tuwang-tuwang niyakap niya si Ellie, lalo itong gumagwapo sa mga taong lumipas. Nagmature ang mukha nito at mas naging mapanganib ang aura. Hindi makapagtatakang marami ang mga babaeng naghahabol dito. She had read a lot of magazines about him. Napatingin siya kay Rina na sa likuran niya. Nakakunot ang noo nito habang nakamasid sa kanila ni Ellie. "Teka, paano mo nga pala nalamang nandito ako?" Nagtatakang tanong niya rito nang magbitaw sila ng mga pagyayakap sa isa't isa. "Sinabi sa akin ng mami mo nang umuwi ako sa Canada." Pinapasok niya ito sa loob ng bahay para sa sala sila magkwekwentuhan. Literal na nakalimutan niya ang tungkol sa kanyang trabaho. Dinalhan sila ni Rina ng merienda. Isinalaysay niya rito ang totoong mga nangyari sa kanila ni Eric. Nauunawaan nito ang desisyon niya pero parang hindi pa rin ito kumbinsidong mahal talaga niya si Eric. Nagpadalos-dalos siya sa kanyang desisyon. "Ma'am Valerie, late na ho kayo sa trabaho nyo." Paalala sa kanya ni Rina maya-maya. Napamulagat siya nang maalala na papasok nga pala siya sa kanyang trabaho. Tiningnan niya ang oras sa kanyang relo. 7:30 na. "Sorry Ellie, kailangan ko nang umalis. Sobrang late na ako sa trabaho. Sasabunin na naman ako nito ng boss ko." "Ihahatid na kita. Gamitin natin ang motorsiklo ko para mas mabilis." Alok nito. Agad siyang pumayag. Mabilis ang BMW Superbike nito kaya agad siyang nakarating sa trabaho. Gaya ng inaasahan, sinabun siya ng kanyang boss. Pero hindi na siya nangatwiran dahil may kasalanan naman talaga siya. Kinahapunan ay sinundo siya ni Ellie at niyaya siya mag-dinner sa isang Italian restaurant. "So, kasama mo ba ang girlfriend mo sa pagpunta rito sa Pilipinas?" Tanong niya rito.
Wala akong girlfriend, Valerie. Mag-isa lang akong pumunta rito. Os, sa mga nabasa ko sa magazine tungkol sa'yo, ang daming babaeng nalilink sa'yo. Imposibleng wala. Wala pa talaga. I haven't found the right girl yet. Well, maraming magaganda rito. Baka dito mo makita. Baka nga siya na ang nasa harapan ko ngayon eh. Inirapan niya ito. Hindi niya binigyan ng mali siya ang sinabi nito dahil batid niyang nagbibiro lang ito. Sorry Mr. Eli Camacho, taken na po ang napakagandang Diyosa sa harap mo. Natatawang itinaas niya ang kanyang kamay para ipakita rito ang wedding ring nila ni Eric. Nagseryoso ito. Masaya ka ba talaga sa piling ni Eric? Oo naman, simple lang ang buhay namin pero masaya. I feel normal. Pero sundalo siya. Anumang oras, pwede siyang mawala sa'yo, Valerie. Namutla siya. Alam ko, pero hindi ko yun iniisip. Hinihiling ko sa Diyos na walang mangyayaring masama kay Eric. Saka ipinangako niya sa akin na kapag nakapag-ipon na kami, magre-resign na siya. Sobrang bilis ng mga pangyayari. Paano kung pansamantala lang yung nararamdaman mo para sa kanya? Paano pag natanggal siya ay nagbago na ang feelings mo sa kanya? Paano kung hindi? Pansamantala man o hindi? At least sinubukan ko, Ellie. Wala akong pagsisisihan sa huli. Napailing ito. Naninibago ako sa'yo. Nag-mature ka na nga. Hindi na ikaw ang dating Valerie na nakilala ko. Pero hindi ka ba nalulungkot na malayo ka sa kanya? At sa mami mo? She's dead worried about you, Valerie. Umiiyak siya sa harap ko habang ikinikwento niya ang mga nangyari sa'yo. Nauunawaan mo naman kung bakit tutol siya sa relasyon niyo ni Eric, hindi ba? Huminga siya ng malalim. Oo naman, naiintindihan ko si Mami. Pero pinipilit kasi niya ako magpakasal sa ibang lalaki, Ellie. Gusto kong patunayan sa kanya na totoo ang pagmamahala namin ni Eric. Paano kung matulad ka lang sa nangyari sa mga kapatid mo? Iba si Eric kina RJ at Dexter. Matinong tao si Eric. Kapag nakilala mo siya, siguradong iyon din ang sasabihin mo. Oo nga pala, ako lang bang ipinunta mo rito sa Pilipinas? Hindi naman, bago ko pa naman malaman ang tungkol sa'yo, bala ko na talagang pumunta rito para sa endorsement at iba pang commitments ko. Ang totoo, itinatayo na ang branch ng Camacho shop na bubuksan ko malapit sa compound ng DDC. Malaki ang potensyal ng shop dito dahil pumatok ang motorcycle racing mula nang itatag ang Dirt Drivers Club sa Puerto Princesa. Narinig na niya ang tungkol sa club. Organisasyon iyon ng mga addict at professional sa motorcycle racing. Pawang mayayaman ang meron yun. May sariling compound ang grupo at 45 minutes lang ang layo niyon mula sa kinaroroonan nila. Sa tingin niya, papatok ang shop ni Ellie na nagbebenta ng mga motorcycle gears, damit pang sports, perfume, sports accessories at etc. Wow, i-hire mo naman ako kapag magbubukas ka na, okay? Sabi niya. Actually, plano ko naman talagang gawin yan. No interview, hire ka na agad. Anito, sabay kindat sa kanya. Alam ko naman na ang kaya mong gawin. Pagkaraan ng 3 linggo, ay ipinaalam ni Ellie kay Valerie na malapit nang matapos ang itinatayong shop nito. Agad na nag-resign si Valerie sa kanyang trabaho dahil hindi na rin niya matagalan ang masungit niyang boss. Pagkatapos ay agad niyang tinawagan si Eric para ipaalam dito ang tungkol kay Ellie. Maswerteng nakokontak niya ito sa 1 beses sa loob ng 2 linggo. Nalaman niyang mula rito na kilala nito si Ellie dahil napapanood na pala nito si Ellie sa TV at nababasa na rin ang binata sa mga magazine. Pagkaraan ng halos 2 buwan, nabuksan na ang Camacho shop malapit sa DDC compound. Malaki iyon at agad nang dinumog ng mga motorcycle racer at sports fantastics, lalo na ang mga fans ni Ellie. Kung naroon lang sana si Janet, nasisiguro niyang kasama ito sa mga dumagsa sa shop dahil addict ito sa motorcycle racing. Nadismaya si Eric nang hindi niya madatnan si Valerie sa bahay pag uwi niya.
Nasa Maynila ito kasama si Ellie para sa business meeting nito sa ilang distributors ng Camacho. Nagulat siya nang sabihin nito sa kanya na kaibigan nito si Ellie Camacho. Honestly, isa siya sa tagahanga ng motorcycle racer superstar. Pero hindi pa man niya personal na nakakaharap si Ellie, nakadama na kaagad ng paninibugho rito. Bukod sa mahusay ito sa racing at gwapo, sobrang close daw ito kay Valerie. Ayon sa kwento sa kanya ni Rina, sobrang excited daw si Valerie nang makita si Ellie. Nagkwento pa raw si Valerie na first crush niya si Ellie. Tinawagan niya si Valerie pagkatapos niyang makipagkwentuhan kay Rina. Agad naman nitong sinagot ang tawag niya. "I'm sorry babe at wala ako dyan." Apologetic na sabi nito mula sa kabilang linya. "Promise, babawi ako pagbalik ko." "Ayos lang babe, kamusta ka naman dyan?" "Mabuti naman, patok ang product ni Ellie, kaya maraming gustong mag-distribute. Sobrang thankful nga ako at kinuha niya ako bilang manager ng shop na binuksan niya dyan." Mababakas ang tuwa at excitement sa tinig nito. "Kung may oras ka, check it out, okay?" "Okay, kailan kayo babalik dito?" "Bukas na babe." Sinalubong ni Eric si Valerie sa airport kinabukasan ng hapon. Tuwang-tuwang sinalubong siya nito ng yakap at pinupog pa siya nito ng halik. "I've missed you," anito. "I've missed you too. Nasaan yung kaibigan mo?" "Naiwan muna sa Maynila dahil may endorsement deals na kailangan niyang pirmahan. Bukas pa yata babalik dito." Diretso uwi sila pagkagaling ng airport. Masiglang ikinuwento sa kanya ni Valerie kung paano nito naging kaibigan si Ellie. Anak pala si Ellie ng kaibigan ng mga magulang ni Valerie at tumayo itong big brother ni Valerie mula pa pagkabata. Hindi niya mapigilang magselos dahil tuwang-tuwa si Valerie habang ikinikwento nito sa kanya si Ellie. Mistulang itong teenager na kinikilig. Nang sumunod na linggo ay dumating si Ellie. Naghanda ng dinner si Valerie para sa kanilang tatlo. Hindi na siya nagtaka kung bakit first crush na ito. Nang sa wakas ay magkaharap na sila. Lalaki siya pero inaamin niyang mas gwapo ito sa personal kaysa sa TV. "Nice to finally meet you pare," sabi ni Ellie pagkatapos nito makipagkamay sa kanya. Medyo mahigpit ang kamayan nila. Agad niyang naintindihan na hindi ito boto para sa kanya at kay Valerie. Iyon din ang mensahe ng seryosong tingin nito sa kanya. Magkatabi silang nakaupo ni Valerie. Umupo naman si Ellie sa tapat nila. Saglit nilang pinag-uusapan ang mga pinagsamahan nito at ni Valerie bilang magkaibigan. Iyong mga naikwento rin sa kanya ng asawa. Maya-maya ay tumayo si Valerie at nagtungo sa restroom. "Malapit sa puso ko si Valerie," sabi ni Ellie sa seryosong tinig nang maiwan silang dalawa. "Bata pa kami, malapit na kami sa isa't isa. Nang malaman ko ang tungkol sa inyo, agad ako nagpunta rito para kumbinsihin siyang bumalik sa Canada. Dediretsahin na kita pare. Hindi kita gusto para sa kanya. Ilang buwan lang mula nang magkakilala kayo. Marami pa kayong hindi alam tungkol sa isa't isa." Nagpadalos-dalos si Valerie sa mga desisyon niya. "We love each other, Ellie. Tinalikuran niya ang lahat dahil mahal niya ako. Sa ngayon, mahal ka niya. Pero sooner or later, marirealize din niyang hindi ka niya mahal. At sisiguruhin ko marirealize niya iyon sa lalong madaling panahon." Tumiim ang mga bagang niya. "Ano ba talaga ang gusto mong iparating? Na hindi ako mahal ng asawa ko?" "Posible. Sa totoo lang, pinagsisisihan kong hindi ko siya niligawan noon. Pero sa reaksyon niya nang magkita kami, nararamdaman kong may pag-asa pa akong kung susuyuin ko siya ngayon. Mayaman ako, matino at boto sa akin sina Tita Lucy. Her life will be perfect with me. Kung kami ang magkakatuluyan, hindi kailangang masira ang relasyon nila ng kanyang ina. Hindi kailangang mawala sa kanya ang mana niya. She won't lose anything at all. Magiging masaya siya sa piling ko. Hindi tulad sa'yo. Nandito siya at malayo sa kanyang pamilya. Anong balak mo? Agawin sa akin ang asawa ko?"
Hindi ko siya kailangang agawin, Eric, dahil baka siya pa ang kusang lumapit sa akin. Lagi kang wala dahil sa trabaho mo. Tao rin naman si Valerie at nangungulila. Naikuyom niya ang kanyang mga kamay. Nababasa niya sa mga mata nito ang determinasyon na makuha ang asawa niya at aminado siyang threatened siya rito. Nakikita niya kung gaano ito kalapit kay Valerie. At dito na po nagtatapos ang 7 kabanata ng ating kwento. Samahan niyo po ako sa mga susunod ko pang mga kabanata. Salamat po!